Hello, Rio. Bahagyang paos pa si Liza sa video call at halatang bagong gising. Napangiti naman si Rio. Ay, mahal. Nakasuot lang ng duster ang kanyang nobya at nakapusod ang magulong buhok. Sa likuran nito, aninag ang mga pamilyar na pader ng kanilang tahanan. May kupas na pintura sa may pinto at ang lumang orasan na palaging late ng 5 minuto. Maaga ka na namang nagising, sabi nito sabay hikab. Oh, hindi ka na naman natulog. Nakaupo si Rio sa gilid ng makitid niyang kama. Nakasandal ang mga siko sa tuhod, hawak ang cellphone na nakapatong sa kanyang hita. Madilim pa sa labas ng kanyang munting apartment sa Deira, Dubai. Karamihan sa lungsod ay mahimbing na natutulog. Pero para kay Rio, yun lang ang oras na tugma sa pagising niya. Sinubukan ko, sagot ni Rio na may tipid ng ngiti. Pero gusto kong makita ka kahit sa video call man lang bago ako umalis para sa trabaho. Kumusta na yung bahay? Inikot-ikot ni Liza ang kamera at ipinakita ang konkretong balangkas ng isang 2 palapag na bahay. May mga trabahador na umaakyat sa hagdan sa likod. Nilalagay na nila yung slab ng second floor ngayon, sabi ni Liza nang may pagmamalaki. Sabi ni Kuya June, 2 buwan na lang, mas mabilis pa nga kaysa sa inaasahan dahil sa'yo. Kapag kulang sa gamit, nagpapadala ka kaagad, kaya madali na itong matatapos. Ngumiti si Rio, yung uri ng ngiting pagod, pero masaya pa rin. Tahanan natin yan. Nakikita ko na. Ikaw sa kusina, ako naman, nagkukumpuni ng kung ano-ano. Bahagyang tumawa si Liza. Parang marunong ka naman mag-ayos. Yung huling padala mo, pinambayad ko sa mga bintana at bagong appliances. Sabi ni Mama, dumating na yung ref kahapon. Sana nakita mo yung mukha niya. Nasa poder ng kanyang pamilyang fiancé niyang si Liza, kaya hindi siya gaanong nag-aalala. Umuuwi lang siya kapag bakasyon, pero nitong mga nagdaang taon, hindi na muna siya umuwi para mapatayo ang dream house nila ni Liza. Sa tabi lang yon ng bahay ng mga magulang niya, kaya malapit pa rin sa kanyang pamilya. Kaya talagang nagtitiis siyang hindi umuwi at idaan na lang muna sa pera ang bakasyon. Gusto niyang mag-ipon para naman makapag-settle down na. Ilang taon din siyang naging breadwinner sa pamilya nila, kaya malaking hakbang na kay Rio ang pag-aasawa. Gayunpaman, hindi pa rin naman niya tatalikuran ang kanyang pamilya. May 2 pang nag-aaral sa college, kaya tutulong pa siya. Pero hindi na sobra dahil nakapagtapos na naman ang kapatid niyang si Ian. Tinitigan siya ni Liza mula sa screen at sandaling naging blanco ang ekspresyon nito. 2 buwan na lang, makakauwi na si Rio. Hindi niya muna sinasabi, gusto niya kasing isurprise si Liza at ang pamilya niya. Kailangan ko nang ibaba ang tawag, Rio. Mabilis nitong sabi. Tinatawag na ako ni Mama. Tumango naman siya. Sige, I love you. Bago pa niya mahintay ang tugon, nagdilim na ang screen. Bahagyang nagtampo si Rio, pero inalis niya na yon sa kanyang sistema. Mukhang may kailangang gawin si Liza, kaya hinayaan niya na lamang. Sandaling tinitigan ni Rio ang sarili sa salamin ng screen. Nakaangat ang mga daliri niya at parang gustong tumawag ulit, pero hindi niya ginawa. Tumayo siya at nag-inat. May pumutok na buto sa likod at batok niya. Tumatanda na talaga. Natatawang sabi ni Rio. Dapat talaga, asawahin ko na si Liza at buntisin ko na para may anak na kami. Gusto ko namang makipaglaro sa mga anak ko habang malakas pa. Lumakad siya papunta sa maliit na kusina at binuksan ang takore. Nagtimpla na si Rio ng kape sa tasang regalo sa kanya ni Liza. Ilang taon na yon, pero nasa kanya pa rin. Dinala niya sa Dubai para kahit paano ay hindi niya mamiss ang kanyang nobya. Umupo siyang muli habang nakaharap sa dingding. Nakadikit doon ang mga litrato na ang ilan ay kumukupas na. Nandoon ang mga larawan nila ni Liza noong bago pa lang sila at mga anniversary. Nandoon din ang picture ng pamilya niya sa Pilipinas. Nilagay niya talaga roon para may motivation siya araw-araw na magtrabaho. Hindi naman nagreklamo ang mga kasama niya sa apartment. 2 buwan na lang. Bulong niya at puno ng pag-asang mga mata. 2 buwan at makakauwi na rin ako. Happy birthday! Malakas na bati ng mga kasamahan ni Rio.
Gulat na gulat siya pagpasok sa apartment. Naamoy niya ang bagong lutong pansit at fried chicken. Nasa ibabaw ng mesa ang mga pagkain at gamit. Lumapit ang kanyang kaibigan. Hipan mo ng cake mo nang malanta ka na. Hindi niya napigilang tumawa. Parang mga sira. Ano ako, bata? Bakit may pa-surprise party? Sumagot naman ang kanyang kaibigan. Napagplanuhan na namin kasi hindi ka na namin makakasama dito. Malapit mo na kaming iwan kasi uuwi ka na at hindi ka na babalik dito. Wala na kaming kuya-kuyahan dito sa apartment at malalapitan na mabait at hindi nagpapatubo kapag kailangan namin ng pera. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Rio. Ayaw niyang maiyak pero parang hinaplos ang kanyang puso. Sa ilang taon niya sa Dubai, parang naging pamilya niya na rin naman ang mga kasama niya sa trabaho. Maswerte siya na mababait ang mga Filipino na kasama niya at hindi nilamon ng crab mentality. Sayang ang pag-ihip. Mag-wish muna ako ah. Ginawa niyo naman akong bata. Natatawang sabi ni Rio. Hindi naman siya humiling ng marami. Gusto lang ni Rio na makauwi ng safe at maayos. At sa pag-uwi niya, maging maayos ang lahat at maging masaya gaya ng kanyang iniisip. Isang maikling ihip at namatay ang apoy. Masigabong palakpakan, sabay ang sintonadong pagkanta at may nagpatugtog pa mula sa cellphone. Hoy Rio, tumatanda ka na! Biro ng isang kasamahan, sabay tapik sa likod. Pero mukha ka pa ring bagets. No, di mo ako mauuto. Sinungaling ka. Natatawang sagot ni Rio sabay iling. Basta may libreng pagkain. Sige, bola pa. Tumawa ang lahat. Sa ilang minuto, parang nabawasan ang bigat ng kalungkutan ni Rio dahil sa masayang samahan. Tinusok niya ang isang piraso ng cake at ngumuya ng mabagal, ninanamnam ang sobrang tamis na cake. Pero kahit napapaligiran ng ngiti, mabigat pa rin ang dibdib ni Rio. Palihim niyang kinuha ang cellphone at tumingin sa lock screen. Wala pa kasing bumabati sa kanya mula sa mga mahal niya sa Pilipinas. Walang mensahe, walang tawag, walang bati mula kay Liza. Wala ring video mula sa pamilya. Ni wala man lang comment sa mga social media account ni Rio. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Tinawagan niya si Liza pero hindi ito sumagot. Mas lalong lumaki ang kanyang pagtatampo. Sa kanyang muling pagtawag, sa wakas ay sumagot ng kanyang girlfriend. Liza! Bungad ni Rio, naghihintay ng bati mula rito pero wala namang dumating. Kahit isa man lang sa pamilya niya, walang bumati, walang nakaalala. Hi Rio! Saad ni Liza. Pasensya ka na, namiss kong tawag mo. Dumating yung tobero pati yung taga-kuryente. Malapit nang matapos ang bahay. Bahagya siyang napabuntong hininga. Wala ba kayong naalala? Kumunot ang noo ni Liza. Ha? Anong maaalala? Birthday ko ngayon. Pagpapaalala ni Rio kay Liza, sabay kagat ng labi. Birthday ko ngayon. Wala man lang nakaalala kahit isa sa inyo. Sandaling natahimik si Liza. Baka sa mukha nitong nakalimot nga ito sa mahalagang araw na yon. Doon na talaga bahagyang nainis at nagtampo si Rio. Rio, sorry. Mahinang usal ni Liza. Pasensya na rin na nakalimutan ng pamilya mo. Ipapaalala ko sa kanila. Pinutol agad ni Rio ang tawag. Huwag na, sige na, ibababa ko na to. Mabuti na lang, naalala ng mga kasamahan ko. Bye. Mukhang masyado kayong busy dyan para maalala ang birthday ko. Dito na ako magse-celebrate kasamang mga kasamahan kong Pilipino. Hindi niya na hinintay na makasagot si Liza. Nang pinatay niyang tawag, napabuntong hininga na lang siya. Kung kailan malapit na siyang umuwi, saka pa nangyari yon. Alam niya namang maliit na bagay lang. Matanda na siya at hindi na naghahangad ng magagarbong handa o selebrasyon. Pero kahit simpleng pagbati man lang ng happy birthday ang hinihintay niya mula kay Liza at mga mahal sa buhay. Kaso kahit isa, walang dumating. Ngayong pinaalala ni Rio, sunod-sunod nang bumati ang mga ito sa kanya. Wala siyang binuksan, wala siyang nareplyan. Pinatay niya muna ang cellphone dahil mas lalo lang siyang nilalamon ng pagtatampo. Sa halip, tumayo na lang si Rio at nakisaya kasama ang mga taong mas naalala pa ang kanyang kaarawan. Lumipas ang mga araw, nanatili ang pagtatampong yon.
Gayunpaman, hindi na rin naman nagtagal. Naging malamig lang din siya para sa plano niyang sorpresahin ang mga ito sa kanyang pag-uwi. Mabuti na lang at nakipag-banding ka sa amin bago ka umalis. Mamimiss ka namin. Kumain ka muna bago ka umalis, Rio. Baka hindi masarap yung pagkain sa eroplano. Sabi ni Tita Lorna habang nanginginig ang boses. Ayos lang po ako, Tita Lorna. Sagot naman ni Rio at may pasasalamat ang ngiti. Busog na po ako sa iyak nyo. Isang alon ng hilaw na tawa ang kumawala sa grupong kasama niya. Halatang nalulungkot ang mga ito. Umiiyak na si Cheska, ang malayo niyang pinsan na tinulungan niyang makarating sa Dubai. Tahimik na dito pag wala ka, Kuya Rio. Wala nang maghahanap ng charger na hindi naman sa kanya. Wala nang magpapatawa kahit gutom na. Eh di ba, sabi niyo lagi ako magulo? Biro ni Rio habang sinusuot ang backpack. Kapag umalis na ako, wala nang magulo. Mas gugustuhin namin yung magulo kaysa ganito kalungkot. Sabi naman ni Don, lumapit at inabot kay Rio ang isang maliit na brown na sobre. Pasensya na, sulat lang. Hindi ko kayang magsalita ng mahaba. Napakadrama mo pa namang gunggong ka. Kinuha yun ni Rio at mahinang tumawa. Salamat, Don. Babasahin ko to sa eroplano para hindi halata kapag umiyak ako. Niyakap naman siya ni Jomar. Iyak ka pa na, bro. Baka sa Pinas na ulit tayo magkita. Nagyakapan sila ng mahigpit at pinisil ni Rio ang likod nito. Sa reunion natin, sa Cubao First round ng Sangyup at Beer, ako ang bahala. First round ng Sangyup at Beer, ako ang bahala. Nagtipon-tipon ng iba sa paligid niya at bumuo ng maliit na bilog. Pinagdasal siya ni Tita Lorna bago umalis. Maya-maya'y umiyak na naman si Cheska. Hindi ko alam kung bakit ang sakit. Hindi ka naman mamamatay pero parang may nawawala talaga. Wala akong kapatid kaya para sa akin kuya talaga kita insan. Nang tumuntong ako dito sa Dubai, nandito ka kaya hindi ako bahagyang natakot kahit malayo ako sa mga magulang ko. Uy! Ani Rio at hinaplos ang buhok nito. Huwag kang umiyak. Wala akong kapatid na babae kaya parang kapatid na din kita. Eto talaga, kung makaiyak parang hindi na ako makikita kahit kailan. Hindi pa to goodbye, okay? Uuwi ako ng Pilipinas. Hindi naman pwedeng habang buhay ako dito sa Dubai. Tahan na, tumutulo ng sipon mo, Cheska. Pero hindi na katulad dati. Sabi naman ni Tita Lorna. Hindi na kita makikitang nakatulog sa sofa habang may kanin pa sa plato mo. Hindi nyo na rin po maririnig yung boses ko sa banyo habang naliligo. Ngumiti si Rio at napataas ang kilay. Aminin nyo, mamimiss nyo yung impromptu concerts ko. Pinunasan ni Cheska ang mga luha. Thank you Kuya Rio sa pagpapatawa, sa pagluluto tuwing linggo, sa pag-ayos ng wifi, sa pagiging ate kuya namin dito. Parang hinaplos ang puso ni Rio. Tiningnan niya isa-isang mga kasama. Ang pagod na mga mata nito, ang malulungkot pero mainit ng ngiti at ang tahimik na paraan ng paghawak sa kanya. Nakabuo talaga siya ng isang pamilya sa Dubai. Swerte ako na kayong nakasama ko dito sa abroad. Mahinang sabi ni Rio at punong-puno ng emosyon ng boses. Akala ko trabaho lang ang pinunta ko rito para mapag-aral ang mga kapatid ko at makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Pero higit pang nahanap ko. Isang tahanan, isang pamilya. Hindi na itinago ni Tita Lorna ang pag-iyak. Anak na kita, Rio. Huwag mong kalimutan yon. Tumango naman siya. Hindi ko po kayo makakalimutan. Pangako, lahat ng alaala natin. Yung birthday ni Cheska na puro itlog ang ulam. Yung karaoke night na nareklamo tayong lahat. Yung sabay-sabay tayong na-late kasi walang tubig. Dala ko po yun kahit saan ako magpunta. Salamat po sa pamilyang ibinigay niyo sa akin dito. Huminga siya ng malalim habang namumuo ang mga luha. Magkikita pa tayo. Baka hindi next month, baka hindi next year. Pero isang araw magtatagpo ulit tayo. At pag nagkita tayo, tuloy ang kantahan. Walang bawas, walang kulang. Nag-iyakan na tayo dito. Sabi na hindi makakaalis tong seryo ng walang drama. Biglang inilabas ni Don ang cellphone. Group selfie tayo. Last na group selfie. Nagsiksikan silang lahat habang magkakayakap. Tumabi si Tita Lorna kay Rio, nakahawak sa braso niya parang inang ayaw pakawalan ng anak. Umiiyak rin si Cheska pero pinilit pa rin umiti.
Oh, smile kahit umiiyak. Smile! Ani Don, sabay click. Kinuna ng litrato ang lahat. Namumugto ang mga mata. May halong lungkot at saya ang mga ngiti at magkakaakbay. Isang uri ng pagmamahal na mahirap matagpuan, lalo na sa malayo sa sariling bayan. Tiningnan ni Rio ang relo. Nandyan ang sundo ko. Tumahimik ang lahat. Walang gustong kumilos. Kinuha niya ang maleta. Para bang naging mas mabigat yon. Hindi dahil sa gamit, kundi sa mga alaala. Pagdating sa pinto, lumingon ulit siya sa mga ito. Ingat kayo palagi. Message lang video call. Basta huwag niyo akong kalimutan Syempre, hindi. Mga ninong at ninang mo pa kami sa mga magiging anak niyo ni Ate Liza. Mahina pero matatag na sabi ni Cheska. Mahina siyang tumawa. Promise yan Kahit nasang lupalop kayo, nasa listahan na kayo ng mga ninong at ninang ng mga future baby namin ni Liza. Nang makalabas si Rio, malungkot siyang napangiti. Mabigat na iwan ng Dubai na nagbigay sa kanya ng maraming alaala. Gayunpaman, sa Pinas pa rin siya uuwi, lalo na't nandun ang mga mahal niya sa buhay. Oras na para balikan niya ang mga ito. Ilang taon niyang inasamang sandaling yon ang makabalik sa Pilipinas, bit-bit ang 7 taong sakripisyo at pangarap. Pagkalabas niya sa airport, sinalubong siya ng mainit at maalinsangang hangin. Mas mahaba ang biyahe kaysa sa natatandaan niya. Mas makipot ang mga kalsada at may mga natayong gusali na wala naman noong umalis si Rio. Lumitaw ang pamilyar na kurbada ng kalsada at hindi nagtagal natanaw na niya ang bahay ng kanyang mga magulang. At katabi nito ang isang bago, ang bahay nila ni Liza. Paglapit niya sa maliit na gate, bumukas ang pinto ng marahan. Isang batang lalaki, mga 3 o 4 na taon, makapalang pilik mata at kulot ang buhok ang lumabas habang may hawak na laruan. Tumingala ang bata sa kanya. Tito Rio? Napakurap si Rio. Tito? Kaninong anak Sinong mga magulang mo? Wala siyang pamangkin. Wala pang asawa ang mga kapatid niya. Wala rin naman silang baby o bata sa bahay. Bago pa siya masagot ng bata, narinig niya ng isang boses. Liam, anak, huwag kang lalabas mag-isa. Sigaw ng isang babae mula sa loob. Parang naubos ang hininga ni Rio. At doon, lumabas si Liza. Nakapaa, may hawak na tuwalya habang nakapambahay. Mas mahaba ang buhok nito at mas bilugan ang pisngi. Nanlaki ang mga mata nito pagkakita kay Rio. Rio? Lisa, nandito na ako. Bumaba ang tingin niya sa bata. Sino tong batang to? At bakit mo tinawag na anak? Bakas ang kaba sa mukha ni Liza at hinila si Liam. Rio, magpapaliwanag ako. Tiningnan niya ang bahay ng mga magulang. Nasaan sila? Ang mga kapatid ko. Nasaan? Lumabas lang sila saglit para magsimba sa bayan. Mahinang tugon nito. Napatingin siya sa kamay ni Liza. Kumikinang sa daliri nito ang isang singsing. Matamang tiningnan ni Rio ang nobya niya. Ano yan? Bakit may singsing? Saan galing? Binili mo? Bago pa makasagot si Liza, lumabas na si Ian mula sa likod nito. Walang suot na pang-itaas, may tuwalya sa balikat, tila kaswal na asawa sa bahay na si Rio naman ang nagpatayo. Liza, may tawag ka sa... Tumigil ang kanyang kapatid na si Ian. Kuya! Ngumiti naman ang bata. Papa, si Tito Rio! Nawala ang ngiti sa mukha ni Rio at parang usok na tinangay ng hangin. Bakas ang guilt sa mukha nito, sabay hila kina Liza at Liam. Napatulala si Rio. Hindi. Ano to? Yumakap ang batang lalaki sa hita ni Liza. Mama, nandito na si Tito Rio. Pinagmasdan niya ang mga ito na hindi makatingin sa kanya. Hindi na siya makapagtanong pa. Parang kahit wala na siyang makuhang sagot, nasa harap niya na ang pagtataksil na nagawa ni Liza at ng kanyang mismong kapatid. At ang batang nakatingin sa kanya ang bunga ng lahat. Hindi to totoo. Bulong ni Rio. Mayami ay dumating ang mga magulang niya at iba pang mga kapatid. Gulat na gulat ang mga ito nang makita siya roon. Kinuha ng bunso si Liam at inilayo muna.
Mukhang ramdam na rin na magkakagulo na ang lahat. Tiningnan niyang mga magulang na pilit siyang pinapakalma. Ano to? Anong kataksilan to? Bakit ganito? Ma! Pa! Hinawakan ng kanyang inang braso niya. Anak, magpapaliwanag kami. Hindi namin masabi sa'yo kasi nasa Dubai ka. Baka kung ano pang magawa mo. Nagalit din kami sa nangyari pero nandyan na. Nabuntis ni Ian si Liza. Wala kaming ibang magawa kundi ang ipakasal sila. Ano? Puno ng hinanakit na tanong ni Rio. Niloloko na pala ako. Hindi niyo man lang sinabi. Sa tansya ko 3 taon na yung bata na yan. 3 taon din akong hindi nagbakasyon para makapag-ipon. Tapos madadatnan kong may bata rito. Nabuntis ng kapatid ko, mapapangasawa ko. 3 taon yung tinago sa akin. 3 taon niyo akong niloko. Lahat kayo. Rio, ipapaliwanag ko. Hindi ko alam na ngayon ang dating mo. Wala kang sinabi. Ikinasal ka na sa kanya? Paos ang boses ni Rio. Kay Ian? Sa kapatid ko? Sumabat si Ian na halata na rin ang guilt sa mukha. Kuya, halika sa loob. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi na siya nakapagpigil at malakas na sinapak si Ian. Napasigaw ang pamilya nila at inawat siya. Hindi lumaban si Ian na tumulo na lang ang mga luha. Hawak siya ng mga kapatid habang galit na galit. Tigilan mo ko, Ian! Malakas na sigaw ni Rio. Inagaw mo, mapapangasawa ko! Mataman siyang tiningnan ni Ian. Kuya, sorry. Nahulog kami sa isa't isa ni Liza. Mahal ko siya. Malakas niya itong minura. Hindi siya palamurang tao. Hanggat kaya niyang maging mahinahon, ginagawa niya pa rin. Gayunpaman, hindi na siya nakapagpigil sa pagkakataong yon. Hindi niya kinaya ang pagtatraidor na ginawa ng buong pamilya niya. Pumagit na si Liza na naluluha na. Pakiusap, pumasok muna tayo. Pinagtitinginan na tayo ng mga kapitbahay. Please, Rio, huminahon ka muna. Hindi ako tutungtong sa bahay na yan. Sigaw ni Rio sa pagmumukha ni Liza. Akala niyo ba papasok ako sa bahay na yan? Bahay na pinundar gamit ang perang pinadala ko. Tapos kayo lang palang titira. Sa ibang lalaki ka pala bubuo ng pamilya. Hindi ka pa nakontento. Talagang sa kapatid ko pa, Liza. Bukod sa hindi ka nakontento, naubusan ka na ba talaga ng lalaki? Malandi ka. Sa pagkakataong yon, siya naman ang nasapak ni Ian. Mas lalo nang nagkagulo sa bakuran nila. Hawak na sila pareho ng ama at iba pa nilang mga kapatid. Tama na, tumigil na kayo. Pumasok kayong lahat sa bahay at pag-uusapan natin to. Malakas na sigaw ng kanilang ama. Wala siyang nagawa kundi ang pumasok sa bahay ng kanyang mga magulang. Galit na galit siya sa lahat. Gusto niya pang manapak pero alam niyang kailangan niyang kumalma. Napuno ng luha ang mga mata ni Liza. Sorry. Sorry talaga. Sorry? Sorry pagkatapos ng ilang taong panluloko niyo sa akin? Umuwi ako rito sa pag-asang sa wakas. For good na ako rito at mapapakasalan ka na. Yun naman pala, nagpabuntis ko sa kapatid ko at kasal na kayo. Singhal ni Rio. Doble kahit ako sa Dubai. Bawat sentimo na pinadala ko para sa'yo, para sa atin at para sa inyong lahat. Tapos niloko niyo pala ako ng ganito. Tumayo si Ian at hinawakan ang kamay ni Liza. Hindi ka na naman bumalik. Lumingon si Rio sa kanyang kapatid habang nag-aalab sa galit. Anong hindi bumalik? Alam niyong dahilan kung bakit hindi ako nagbabakasyon. Hindi lang ako umuwi ng ilang taon. Inahas mo na si Liza. Binubuo ko ang buhay namin, Ian. Para sa amin ni Liza. Fiancé ko siya. Hindi siya sa'yo. Tumingin siya sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina. Alam niyo lahat. Wala man lang nag-abalang magsabi sa akin kahit isa. Ano? Pinoprotektahan niyo ang paborito niyong anak? Hinawakan ng kanyang ina ang braso niya. Rio, alam kong nag-aagalit ka, pero nandyan na. Nagawa na nila. Kaya hayaan na lang. Magsimula ka na lang ulit ng bago. Unti-unting lumabas ang hinanakit ni Rio simula bata pa. Anak siya ng kanyang ina sa pagkadalaga. Stepfather lang ni Rio ang tinatawag niyang papa ngayon. At half-brothers lang ang mga kapatid na sinusuportahan niya. Simula nang mag-asawa ang kanyang ina,
Palagi na lang siyang itsapuera kahit siya ang panganay. Kaya nga pumunta siya sa Dubai. Inako ang pagpapaaral sa mga kapatid para kahit papaano mapansin siya at may maiambag sa pamilya. Pero mukhang kahit anong gawin ni Rio, hindi siya pahahalagahan ng pamilyang kinalakihan niya. Hanggang sa mga oras na yon, kahit marami na siyang nagawa, magiging last priority pa rin siya sa pamilyang iyon. Ginamit niyo ang pera ko. Mapait ang tono ni Rio. Para sa buhay nila. Para sa bahay na dapat ako at ang bubuing kong pamilyang tumutuloy. Pinag-aral ko yang si Ian pero hanggang ngayon wala pa ring trabaho. May narinig ba kayo sa akin? Wala. Tapos ang kapal ng mukhang magbahay-bahayan kasama si Lisa. Sa bahay na ako ang nagpakahirap. At tinulungan niyo silang itayo ang bahay na para sana sa kinabukasan ko. Para sana sa pangarap kong buhay kasamang magiging asawa at mga anak ko. Tumulo ang mga luha ng kanyang ina. Anak, akala niyo ano? Na hindi ako magagalit? Na okay lang sa akin lahat Puno ng hinanakit na sigaw ni Rio. Walang hiya, mama. Bata pa lang ako, buong buhay ko. Itsipwera na ako sa pamilyang to. Kahit ilang beses mong sabihing parte ako ng pamilyang to. Alam kong hindi. Kaya pinagsisiksikan ko palagi ang sarili ko. Kapag may mga pinaglumaang laruan o damit ang mga kapatid ko, ako ang tumatanggap. Ako ang panganay pero ako palagi ang huling iniisip. At ngayon, na gusto kong bumuo ng sarili kong pamilya kasama si Liza, inahas lang pala ni Ian. Tapos kinukonsinti nyo na naman. Kahit pag-aaral ko sa college, sariling sikap ko pa dahil hindi ako suportahan ni Papa. Natatawag kong Papa dahil sa'yo. Pero para namang hindi ako tinuring na anak. Mama, ako ang nauna sa buhay mo. Pero ako palagi ang binabaliwala mo. Anak, hindi totoo yan. May pakialam ako sa'yo. Pantay-pantay ang pagmamahal ko. Pasensya na itinago namin to sa'yo. Hindi namin gustong masaktan ka. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Anak, pasensya na. Pero hindi ka itsipwera. Sorry kung hindi kita nabigyan ng sapat na atensyon. Ayaw lang din namin na magkagulo at nandoon ka pa sa Dubai kaya hindi namin masabi sa'yo. Gusto naming sabihin kapag nandito ka na. Tumalikod siya at hindi na kayang harapin ng mga ito. Hinihingal si Rio habang pinipigilang tumulo ang mga luha. Ilang taon siyang nagtrabaho sa Dubai para sa mga ito. Ilang taon siyang nanghulila kay Lisa na lolokohin lang pala siya. Ilang taon siyang nagpadala ng pera para lang may maiambag siya sa pamilya at makapagsimula ng bagong buhay at bagong pamilya. Itinuro niya ang bagong bahay habang nanginginig ang mga kamay. Ako ang nagtayo niyan. Ako, pawis at dugo ko. Ngayon, hinahayaan niyong tumira silang buong pamilya. Kung may pakialam kayo sa akin, sana kahit na konsensya man lang kayo. Kaso hindi. Kinonsinti niyo dahil paborito niyong anak. At baka kahit ano pang gawin kong maganda sa pamilyang to, hindi ako magiging parte kahit kailan. Lumingon si Rio sa babaeng minahal niya pero sinaktan lang siya. Tiniis kong magtrabaho sa Dubai at gawin na lang pera ang mga dapat na bakasyon ko kasi nag-iipon ako para sa pamilyang pinapangarap nating dalawa. Gusto kitang sorpresahin. Pakakasalan na kita. Umaasa na nga ako na sa atin ang bahay na to. Kaso niloko mo ako. Hindi ganito. Anong ginawa ko sa iyong masama para lokohin at saktan ako ng ganito? Pumatak ang luha ni Liza. Sorry. Sorry, mahina ako. Sorry na nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Sorry talaga. Namumuo na naman ang mga luha ni Rio. Durog na durog ang kanyang puso, hindi lang sa kataksilan ni Liza, kundi sa pagtatraidor ng kanyang pamilya. Lahat ng mga sugat na hindi naghilom simula noong bata pa siya, tuluyang sumabog sa harap niya. Hindi niya na alam at wala siyang ideya kung makakaahon pa siya sa lahat ng sakit na iyon. Kinuha ni Rio ang maleta niya na nalaglag kanina. Nangangatog ang mga kamay niya habang inaayos ang kanyang mga gamit. Hindi ako umuwi para makipag-away. Garal-galang boses ni Rio. Umuwi ako para magsimula. Pero ngayon, hindi ko na alam kung may lugar pa ako dito. Anak, malumanay na sabi ng kanyang ina. Nandito pa kami. Tumingin si Rio sa mga ito. Talaga?
Kasi pakiramdam ko, pinili niyo sila kaysa sa akin. At sanay na ako. Sanay na ako, ma. Huminga siya ng malalim at nilunok lahat ng sakit na pwede niyang maramdaman. Hindi ko kayang manatili rito. Kasama kayong lahat na niloko ako. Maghahanap ako ng ibang matutuluyan. At ang bahay ko, umalis kayo sa bahay ko. Ibebenta ko yan pati ang lupa sa iba para mapakinabangan ko naman ang pinaghirapan ko. Total, wala na rin naman akong ititirang pamilya dyan. Ayoko rin na kasama kayong lahat sa iisang lugar. Saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ina at sinubukan pa siyang hawakan. Hindi ko alam. Sagot ni Rio. Bakit tinatanong niyo pa? Wala naman kayong pakialam sa nararamdaman ko. Aalis na ako. Lumakad siya palayo sa lumang bahay. Tiningnan niya ang bagong bahay na hindi niya man lang magawang pasukin dahil sa mga nangyari. Lumabas na siya ng gate at hindi na lumingon pa. Ilang oras ang nakalipas, nakaupo si Rio sa bangko ng barangay basketball court at nakatitig lang sa alikabok sa kalsada. Mag-isa siya. Katabi niya ang 2 maleta at balikbayan box na kasama niya sa mga bagahe pa uwi. Dapat masaya ang pag-uwi niya. Naisip niya, hindi ganoon ang mukha siyang miserable. Pero kailangan niyang magpatuloy. Ano man ang sakit at pagdurusa na mayroon si Rio, kailangan niyang umusad sa buhay na mayroon siya. Magandang hapon po. Bati ni Rio na may bahagyang ngiti. Kayo po ba si Aling Norma? Oo, ako nga. Pero Ate Norma na lang. Sobrang nakakatanda ang Aling Norma. Sagot ng matanda na may biro sa tinig. Kung upahang bahay ang hanap mo, oo. Pero kung utang, hindi kita kilala. Bahagyang natawa si Rio. Uupa po sana. Doon po sa maliit na apartment na kulay blue. Ah, tango ni Aling Norma habang pinupunasan ang kamay sa laylayan ng duster. Halika, ipapakita ko sa'yo. Ang dami mo na agad dalang gamit. Saan ka ba galing? Bahagya siyang napatingin sa mga gamit niya. Sa Rosario ho. Nagstay lang po ako sa hotel ng ilang araw. Pero galing po talaga ako sa Dubai. Ilang araw ang nakakalipas. Napatingin sa kanya si Ate Norma. Bakit hindi ka pumunta sa pamilya mo? May pamilya ka ba? Hindi agad siya nakasagot pero pinili niya na rin maging totoo. Meron naman po. Kaya lang may nangyari po. Basta personal na bagay. Kaya naghahanap po ako ng matutuluyan ngayon. Pinangunahan siya nito sa isang makipot na batong daan sa gilid ng bahay. Nandoon ang isang maliit na apartment, mukhang bagong gawa pa at may isang kwarto. Maaliwalas naman. Mahina niyang sambit habang pumapasok. 6,000 kada buwan, sabi ni Ate Norma. Kasama na ang tubig, ang kuryente, hiwalay. Pero kahati mo yung titira sa taas sa susunod na buwan. Kayo na lang ang mag-usap kung paano nyo paghahatian. Kasi depende naman sa mga gamit ninyo. Hindi bawal ang bisita, pero bawal ang gulo. Tumango si Rio. Ayos po, magbabayad na ako. 2 months advance, 1 month deposit. Napakurap ito. Oo, OFW ka no? Babalik ka pa? Hindi na po. Dito na po ako sa Pinas mag-start ng negosyo. Dito muna po ako titira habang magpapagawa po ako ng sarili kong bahay. Sagot ni Rio habang inaabot ang pera. Tinanggap yun ni Ate Norma na may kumpirmadong tango at mabilis na binilang. Tama, magnegosyo ka. Basta, huwag lang droga, ha? Hindi naman po. Hindi po ako adik at wala po akong bisyo. Sagot ni Rio at mahinang tumawa. Aba, tama. May hilig ka ba sa hardware? Yung lumang tindahan sa kanto, mula nang pumanaw si Mang Tino, sarado na. Sayang talaga. Dati-rati doon kami bumibili ng mga pako, kandado, pintura. Ngayon kung saan-saan pa kami napapadpad. Sabi ni Ate Norma. Napakunot ang noo ni Rio. Hardware po? Doon sa kanto? Tumango naman ito. Oo, yung may kupas na karatula na Ramirez and Sons. Luma na pero sabi nila, matibay pa ang gusali. Isiniksik niya yun sa isip dahil may balak siyang tingnan yon. Total ay isa naman ang hardware sa mga naisip niya. Salamat po, Aling Norma. Titingnan ko po kapag nakapag-adjust na po ako dito sa bahay. Tiningnan siya nito ng may pagtataka.
Ano nga ulit ang pangalan mo, iho? Rio. Rio Abad. Sagot niya naman. Tumango si Ate Norma at halatang natuwa. Tahimik dito. Mga kapitbahay mo, kalmado lang. Yung sa second floor, si Magdalena, pero nasa bakasyon pa. Magda ang tawag dito sa atin. Baka sa susunod na linggo pa bumalik, siya lang ang pinakamaingay dito. Madaldal yon, saka pamangkin ko. Magdalena, lumang pangalan pero palagi niyang naririnig. Noong elementary, may kaklase siyang Magdalena ang pangalan. Lampa at may pagka-nerd, kaya madalas maapi. Kahit babae ito, nakakaya lang siya at kung ano-anong bato at basura ang nilalagay sa kanyang bag. Hindi naman siya makapagsumbong, kaunting takot lang sa kanya, bumibigay na agad si Rio. Napailing na lang siya sa alaalang yon. Okay lang po. Ayos lang sa akin ang madaldal. Nakangiting sabi ni Rio. Last na tanong, single ka ba? Tanong ni Ate Norma. Bahagya siyang natigilan. Parang dati, kapag tinatanong siya ng ganoon, isa lang ang nagiging sagot niya. Palagi niyang sinasabi na ikakasal na siya kay Liza. Pero ngayon, wala na siyang karapatang sabihin yon dahil kasal na ito sa iba. Marahan siyang tumango. Opo, single po ako. Napangiti naman ang Gina. Ang pamangkin ko, single. Kaso, mukhang allergic sa lalaki. Ang taas ng standards, wala na tuloy pumatol. Sa mga sumunod na araw, bumili na si Rio ng mga gamit para sa bahay. Inabala niya ang sarili roon. Pagkatapos, nagpahinga siya at nakabakasyon muna ng 3 araw sa isang beach. Kailangan niya yon para maging klaro ang kanyang isipan. Nang makauwi, sa kanya inasikaso ang balak na negosyo. Nakapag-inquire si Rio sa may-ari, kaya naibenta yun sa kanya. Unti-unti, nagsimula na siya. Yun ang pinagtuunan niya ng pansin para kahit papaano ay makalimutan niya ang lahat ng nangyari. Sinusubukan siyang suyuin ng kanyang ina at ibang mga kapatid, pero sa ngayon, hindi na muna siya handang magpatawad. Uunahin muna ni Rio ang sarili sa pagkakataong yon. At sa pagbangon ni Rico, may isang taong magbibigay ng kulay, sigla, at walang katapusang ingay sa kanyang buhay. Kabababa pa lang ng araw nang lumabas si Rio mula sa kanyang apartment na may hawak na tasa ng kape. Maingay ang mga kuliglig sa paligid at amoy lupa ang hangin, tahimik, mapayapa at halos perpekto. Hanggang sa umingit ang bakal na gate. Lumingon si Rio, inaasahang si Ate Norma yon, pero sa halip, isang matangkad na figura ang dumaan. May hinihila-hila ito na maliit na maleta. Naka-denim shorts at may suot na maluwag na hoodie at may ngiting parang pamilyar sa kanya. Ay, tipaklong! Bulalas ng babae nang makita siya sa tapat ng kanyang pintuan. May umuupa na pala dyan? Marahan naman siyang tumango. Kalilipat lang. Kumunot ang babae at pinagmasdan siya ng mabuti at parang gusto pang tanggalin ang mga salamin niya sa mata. Aba, ikaw ang bagong kapitbahay ko, Rio? Bumaha ang pagtataka sa kanyang mukha. Kilala mo ako? Sinabi na ni Ate Norma. Binitiwan ng babae ang maleta na may padramang bagsak at humalukip-kip sa kanya. Hindi mo naaalala tong maganda kong mukha? Grade 3. Umiiyak ka nang tinawanan kita kasi tumae ka sa shorts mo. 3 araw bago ka muling nagsalita. Grade 7. Nagalit ka sa akin at halos tusukin mo na ako ng ballpen dahil nilagyan ko ng basura ang loob ng bag mo. Wait. Magdalena ba tong bakal? Magda? Bulong ni Rio. Ding ding ding! Sagot naman ito, ngumiti ng malawak at mukhang hindi pa rin nagbabago. Drama king pa rin tulad nun. Mukha ka pa rin nerd na walang kwenta. Tumangkad ka lang ng kaunti, saka may muscles ka ng kaunti. Nawala ang ngiti ni Rio. Sa dami pa ng magiging kapitbahay niya, si Magda pa talaga. Si Magda ang palaging nang-aasar sa kanya simula nung elementary hanggang high school. Nung elementary, pilya at palaging nakalista sa noisy. Noong mag-high school, naging kaibigan ang mga siga kaya mas lumala ang ugali. Ayaw niya itong nakikita, ang daming buta sa tenga at mahina pang utak sa klase. Ayaw pa naman ni Rio sa mga babaeng bulakbol. Gusto niya ng mahihinhin at pinokumilos, medyo matalino rin katulad ni Liza. Ideal woman niya ito noon. Gayunpaman, kahit na mabait at ganoon ang type niya,
Naloko pa rin si Rio. Lumapit si Magda, bahagyang sumagi sa kanya habang tinutungo ang hagdan. Hindi ko inakalang dito kita makikita. Akala ko nasa Dubai ka na, pasosyal, based sa mga post mo sa IG. Stalker ka ba ng socials ko? Balik tanong ni Rio. Excuse me? Sagot naman ni Magda, sabay irap. Maliit lang ang lugar natin. Pareho lang tayo ng friends. Pag may nag-post, nag-share, umiikot agad. Huwag kang assuming. Ano naman pakialam ko sa buhay mo para maki-update ako sa'yo? Tiningnan lang ni Rio si Magda. Akala niya, aakyat na ito, pero muling bumalik sa baba at hinarap siya. Anyway, dito ako sa taas. Pamangkin ako ni Tita Norma. Sabi pa ni Magda na parang hindi niya alam. Tumango naman si Rio. Kaya nga, dito na rin ako sa baba. Nabanggit sa akin ni Ate Norma na pamangkin niya raw ang nakatira dyan sa taas. Hindi ko alam na ikaw palang Magda na yon. Hay nako, paungol nitong reklamo. Nagbakasyon lang ako sandali. Pagbalik ko, ikaw na palang kapitbahay ko. At cashier din sa kuryente. Sabi pa ni Rio pagkatapos humigop ng kape. Nanlaki ang mga mata nito. Ha? Share daw ang metro ng kuryente, sabi ni Ate Norma. Kailangan natin pag-usapan ng paghahati. Huwag ka mag-alala, kaunti lang naman ang mga gamit ko. Napabuntong hininga si Magda. Great! Hindi lang kita kapitbahay. Pabigat ka rin sa budget ko. Tumawa si Rio. Kahit ako na lang ang magbayad ng kuryente. Walang kaso sa akin. Hindi ako magiging pabigat sa budget mo, Magda. At kahit na naiinis ako sa'yo nung elementary at high school, nice to see you pa rin. Tumango naman ito. Muli itong umakyat, dala ang maleta. Narinig niya pa ang pagkasara ng pinto sa itaas. Hindi sobrang lakas, pero sapat para magparinig. Umalpas na lang ang tawa mula sa bibig ni Rio. Mga bata pa lang sila noon, marami na rin namang nagbago. Hindi niya rin masyadong dinibdib, kaya okay lang na maging kapitbahay niya si Magda. At ang magulo niyang buhay, mukhang mas gugulo pa sa pagdating ng dalaga. Kinabukasan, abala si Rio sa paghahanda para sa pag-aayos ng kalawanging tubo para sa hardware na nire-renovate niya. Ilang sandali pa'y narinig niya na may pababang yapak mula sa hagdan. Si Magda na nakapusod ang buhok at nakasuot ng pantalon at t-shirt na may nakasulat na social workers do it with comparison. Mukhang papasok na ito sa trabaho. Magandang umaga. Bati ni Rio at may halong panunukso, lalo na't mukha itong disente. Gusto mo ng kape? Ayoko. So, bakit ka nga ba nandito talaga? Tanong ni Magda at tumigil pa talaga sa harap ng bahay niya. Huli kong balita, engaged ka, 'di ba? May girlfriend ka. Nagpapatayo pa kayo ng bahay. Medyo nahilaw ang ngiti ni Rio. Wala na kami. Saka yung bahay ko ron, ibebenta ko na. Magpapagawa na lang ako ng bago. Tumaas ang nakilay ng tsismosang si Magda. Talaga? Bakit? Tsismosa ka pa rin pala. Napairap naman ito. Bulakbol ako dati at maangas. Pero matinunan naman ako. Social worker ako ngayon at kasama sa trabaho ko ang magtanong-tanong. Seryoso nga. Anong nangyari? Batid ni Rio na may magtatanong naman talaga sa kanya ng ganoon. Pero sa lahat ng tao, hindi niya inasahang si Magda ang pinaka-curious. At ang labis niyang ikinagugulat, maraming ideya ang dalaga tungkol sa kanya. Ilang taon na silang hindi nagkikita. Magkaiba din naman ang mga bayan kung saan sila nakatira. Matagal na silang walang komunikasyon, kaya nakakagulat lang na marami itong alam sa kanya. Pinamiwangan niya ito. Bakit ang dami mong alam tungkol sa akin? Girlfriend, Dubai, posts. Sure ka bang hindi mo ko ini-stalk online? Nanlaki ang mga mata ni Magda at bahagyang namula ang pisngi niya. Excuse me? Sinasabi mo bang stalker ako? Huli ka. Tukso ni Rio habang nakangiti. Siguro, palagi kang updated sa mga ganap ko sa buhay. Naka-public pa naman ako. Nagzo-zoom in ka pa siguro sa mga photo ko na ina-upload, lalo na yung mga naka-shorts lang kapag nasa beach. Suminghap si Magda na mas lalong namula ang mga pisngi. Pahingi nga ako ng mainit-init na kape para maibuhos ko sa'yo. Baka nilalamig ka na sa sobrang mong hangin, Rio. Ang kapal ng mukha mo. Anong tingin mo sa akin? Pinagnanasaan ka ng palihim? Hindi naman magandang katawan mo? Pinagmasdan niya pa si Magda. Ewan niya ba kung bakit siya natatawa.
Nung mga bata pa sila, palaging ito ang nang-aasar sa kanya. Kaya parang satisfying para kay Rio na maasar si Magda at umusok na ang ilong sa sobrang inis at pagkapikon. Namumula ka kapag nagsisinungaling. Dagdag niya sabay turo sa mukha nito. Mas pula ka pa sa ketchup. Tinanggal naman ni Magda ang kamay niya. Hindi ako namumula. Assuming ka. Blush on ko lang yan. Walang nagawa si Magda kundi ang mag-walk out at pumasok na sa trabaho. Bahagya na lang natawa si Rio at napailing. Ilang araw ang lumipas, hindi lang mga ganoong senaryo ang mayroon sa kanila ni Magda. Parang walang araw na hindi yata sila nagbabangayan. Parang kulang ang isang araw kapag hindi sila nagkasagutan. Kahit ibang kapitbahay nila, naiingayan na sa kanila. At kahit paano, naiibsa ng puso niyang labis na dinurog ng babaeng minahal at ng pamilyang kanyang pinahalagahan. Peace offering, sabi ni Magda sabay abot ng isang mangkok ng pansit at biko. Sa mga pangasar ko sa'yo simula elementary, sa mga sagutan natin itong mga nakaraang linggo, at kung sakaling medyo chismosa nga ako. Tinaasan ni Rio ng kilay si Magda. So, inaamin mo na chismosa ka? Masarap ba to? Kapag hindi masarap, pwede kong iba to sa'yo. Mabilis namang napikon si Magda. Akin na, kung ayaw mo, di wag. Ibibigay ko na lang sa stray dogs dyan sa labas. Inalayo naman agad yun ni Rio. Salamat. Okay, sana, magustuhan mo. Sabi ni Magda bago nagmamadaling umakyat sa second floor. Mahina na lang siyang humalakhak nang tikman niya ang luto ng dalaga. Napangiti si Rio. Hindi na masama. Pwede nang mag-asawa. Inaayos ni Rio ang display ng mga martilyo malapit sa bagong pinturang pader ng hardware store nang tumunog ang chimes sa may pintuan. Paawit na pumasok si Magda, may hawak na clipboard habang may mapang-asar na ngiti. Hello Rio, na iyakin at lampa. Kailangan ko ulit ng mga pako. Tinaasan niya ito ng kilay. Anong ginagawa niyo? Project sa barangay. Pasalamat ka at dito kami bumibili ng mga materyales. Yayaman ka rito sa amin at hindi mo na kailangan bumalik ng Dubai para magtrabaho. Ibibigay ko na lahat ng kliyente sa'yo. Napatingin siya agad sa dalaga. Bakit? Ayaw mo akong bumalik? Umiwas naman ang tingin si Magda. Wala akong pakialam. May sinabi ba ako? Anong tingin mo sa akin? Iiyak kapag umalis ka? Mas iyakin ka nga kaysa sa akin. Tiningala niya ito. Hanggang ngayon ba naman, iyak pa rin ang pang-aasar mo sa akin? Napakadali mo kasing asarin, Rio the Crybaby. Rio the Crybaby. Panunokso ni Magda habang inilalapag ang clipboard sa counter at yumukong parang ito ang may-ari ng tindahan. Napabuntong hininga si Rio at pumihit para kunin ang kahon ng mga pako. Sapat lang ang lakas ng boses niya para marinig. Ikaw pa rin ang pinakamaingay sa buong barangay. Narinig ko yan. Sabi ni Magda, sabay upo sa isang bangkito sa tabi ng counter. Hindi ko naman tinangkang itago. Pagbalik ni Rio, inilapag niya ang isang kahon ng mga pako sa harap nito at tinapik naman ni Magda ang ballpen sa clipboard. Ganyan ka ba palagi ka seryoso? Tanong pa ng dalaga. Parang sinipsip ng Dubai ang lahat ng sense of humor mo. Tiningnan ni Rio ng diretso si Magda. May negosyo ako. Gusto mo ba salubungin kita na naka-costume ng clown? Tumawa si Magda. Magbabayad ako para makita yon. Di, bumili ka na lang ng pako sa iba. Pwede naman, pero nasa ang saya doon? Kumislap ang mga mata nito habang kinukuha ang pitaka. Nagkabanggaan ng bahagya ang mga daliri nila nang abutin nito ang bayad. Agad bumitaw si Rio pero hindi sapat ang bilis. Napansin ni Magda yon. Siyempre, napapansin naman ito lahat ng mayroon sa pagitan nila. Aw, sabi ni Magda habang nakatagilid ang ulo. Namumula ka na, crybaby. Umatras si Rio at umiling ng may bahagyang ngiti. Tuwang-tuwa ka talaga, no? Oo, ikaw ang happy pill ko. Sagot ni Magda na parang medalya ang yabang nito. Napailing si Rio habang natatawa. At gaya ng dati, huli na nang mapansin niyang nakangiti na naman siya. Bakit nga ba lagi na lang ganon? Makalipas ang ilang araw, nakita ni Rio si Magda sa tapat ng barangay center kasama ang grupo ng mga kabataan na may mga hawak na martilyo at kawayan.
Nakapusod ang buhok ni Magda, may gloves, at daladala pa rin ang pamilyar na tapang na kinahiligan niya. Lumapit si Rio at pinunasan ang kamay sa basahan. Magaling ka pala sa martilyo. Tumingala si Magda at ngumiti. Oy, lumabas si Bossing Crybaby sa tindahan niya. Sinisigurado ko lang na hindi mo binubuwag ang mga gamit ng barangay. Balik na pangaasar niya rito. Ibinigay ni Magda ang martilyo sa isang binatilyo at tumayo. Huwag kang mag-alala, Boss Rio. Dalawa lang naman ang nasaktan ko ngayon. Tumaas ang kilay ni Rio at tiningnan ang kabataang katulong nito. Joke lang. Natatawang dagdag ni Magda. Napatingin ang mga binatilyo sa kanila at ngiti-ngiti. Mukhang may aasarin na agad ang mga ito mamaya. Alam niyo yung sinasabing the more you hate, the more you love? Natatawang tanong ng isang binatilyo. Diyan din nagsimula yung lola at lolo ko. Pinandilatan ng mga mata ni Magda ang mga ito. Tumigil kayo! Sabay silang naglakad pabalik sa bangketa. Saglit na katahimikan ang namayani sa kanila. So, Wika ni Rio at mahinang tumikhim. ano na namang proyekto to? Community garden, sagot ni Magda. Sumama ako pabalik kasi may bibilhin pa ako sa'yo. Umiling si Rio habang natatawa. Paulit-ulit na lang. Sa tuwing susubukan nilang mag-usap ng maayos, nauuwi sa asaran, sarkastikuhan at isang uri ng init na nananatili kahit matagal nang umalis si Magda. Kailangan ko ng pintura, anunsyo ni Magda. Napatingin si Rio mula sa mga istanteng inaayos. Barangay art project? Inabot ni Rio ang color catalog. Mamili ka. Habang binubuklat ni Magda ang pahina, humuhuni ito ng kanta. Eto na lang bright yellow. Masakit sa mata. Parang ikaw. Pinalo siya nito. Kaya nga gusto ko yan. Kinuha ni Rio ang card at tumungo sa counter. Alam ko, pwede ka namang maging mabait paminsan-minsan. Pwede. Sagot ni Magda habang nakasandal sa counter. Pero, boring yun. Inabot niya ang resibo pati na rin ang pintura at nang abutin ni Magda ang bayad, muling nagdikit ang mga kamay nila. Ngunit ngayon, wala ni isa sa kanila ang agad na bumitaw. Peking umubo si Magda at napatingin sa pintuan. Punta ka sa mural kapag tapos na kami. Sige. Magdala ka ng snacks, sabi nito habang palabas. Mahilig kami sa libre. Bossy. Natatawang bulong ni Rio. Kinagabihan, nakaupo si Rio sa kanyang apartment, may hawak na kape at nakatitig sa pader. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Baka noong pangalawang beses na inasar siya. Baka nang mahuli niya si Magda na parang nagmamatsyag pero umiwas ng tingin. Kung paanong si Magda sa kung anong paraan ay unti-unting pumasok sa tahimik niyang mundo. Pumunta siya roon para makalimot, para magsimula ulit, para mapag-isa. Pero bakit parang kumakabog ang puso niya tuwing pumapasok si Magda sa pintuan? Tumingin siya sa bintana patungo sa itaas. Bukas pa ang ilaw sa kwarto ni Magda. Napangiti siya kahit ayaw niya. Isang araw, kailangan niyang pumunta sa ipinatayong bahay na para sa kanila ni Liza. May buyer na kasi siya, kaya kailangan niyang ayusin. Bahay yon ng kanyang mga pangarap. Bahay na binayaran ng taon-taong pagkakapaltos ng palad at mga luha sa gabi sa ibang bansa. At ngayon, ipagbibili niya na sa iba. Nakatayo si Rio sa may gate, hinihintay ang buyer. Maya-maya'y isang itim na SUV ang huminto. Bumaba ang isang accountant mula sa Maynila kasama ang asawa nito. Pagkatapos ng magalang na pagpapakilala, pinasok ni Rio ang mga ito sa bahay. Pinag-isipan mo talaga to, sabi ng asawa ng buyer habang hinihimas ang kinis ng countertop. Tumango si Rio. Binuo ko to para sa hinaharap na hindi dumating. Nilagdaan ang mga kontrata sa sala bago nagpalitan ng pera. Maganda ang bahay. Nagustuhan agad namin ng misis ko. Kapag may kailangan kaming pirma mo sa paglilipat ng pangalan, tatawagan ka na lang namin ha. Tinanggap ni Rio ang pera. Oo, tawagan niyo lang ako. Mabilis akong makakapunta. May motor naman ako. Nang makaalis ang mag-asawa, napatigil si Rio sa gate. Sa bahay ng kanyang mga magulang, naroon sina Ian at Liza. Mas payat si Liza kaysa sa huli niyang pagkakita rito. Nakapusod ang buhok at nasa tabi nito ang batang si Liam. Si Ian naman, halata namang hindi makatingin sa kanya ng diretso. Hi, Tita Rio!
Bati ng bata sa kanya. Tumalikod siya agad. Gusto niya ng pamangkin, pero hindi niya inakalang si Liza ang magiging ina ng pamangkin niya. Paulit-ulit siyang nadidismaya. Habang binubuksan niya ang kanyang motorsiklo, may narinig siyang papalapit na yapak. Anak, boses ng ina ni Rio iyon. Bahagya siyang natigilan, lalong lumapit ang kanyang ina. Anak, pakiusap. Matagal ko nang gustong makausap ka. Tahimik si Rio at ang isang kamay ang nasa manibela ng motor. Mahigpit ang pagkakakuyom ni Rio sa panga. Mainit ang araw, ngunit parang nananatiling nagyayelo ang kanyang dibdib. Alam kong ayaw mo akong makita. Naiintindihan ko. Basag ang boses na sabi nito. Pero hayaan mo akong magsalita. Pakiusap. Nagkulang ako sa iyo, anak. Nag-asawa ko muli. Dapat naging mas maingat ako. Dapat sinigurado kong hindi mo mararamdaman na nawala ka sa puso ko. Pero hindi ko nagawa. Inakala kong maiintindihan mo kasi palagi kang tahimik, palagi kang matatag. Pero mali ako. Hindi pa rin siya nagsalita. Nakita kong naging malapit sina Ian at Liza. Tuloy ng ina ni Rio habang unti-unting tumutulo ang luha. Akala ko tumutulong lang siya sa pagbangon ni Liza. Hindi ko alam hanggang sa huli na ang lahat. Nang sabihin nila sa amin na buntis si Liza ay hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Nahihiya ako pero hinayaan ko. Hinayaan kong mangyari kahit na alam naming masasaktan ka. Hindi pa rin siya lumingon. Ang susi ng motor halos bumaon na sa kanyang palad. Parang ayaw niya nalang pakinggan ng lahat. Dapat pinigilan ko. Dapat ipinaglaban kita kahit malayo ka. Pero iniisip ko lang palagi, ayos siya sa Dubai. Maintindihan niya rin balang araw. Niloko ko ang sarili ko. Hindi ko matanggap na tinalikuran ko ang panganay kong anak para sa bagong pamilyang binuo ko. Pinunasan ng kanyang ina ang mukha habang nanginginig. Ngayon lang kita tunay na nakita, anak. Nakita ko ang sakit na matagal kong binaliwala. Patawad. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako. Pero kailangan mong malaman. Pinagsisisihan ko araw-araw ang mga nagawa kong mali at ang mga pagkukulang ko bilang nanay mo. Doon bahagyang lumingon si Rio. Hindi lubos, kundi sapat lang para makita ito sa gilid ng kanyang mga mata. Matanda na ang mama ni Rio. Hindi sa edad, kundi sa bigat ng pagkakasala. Para bang kinalawang ang kaluluwa sa tahimik na pagdurusa. Ibinigay ko ang lahat. Ani Rio sa mababa at magaspang na boses. Nagpakalayo ako. Nagpakahirap. Pinalampas ang mga kaarawan. Mahalagang okasyon at sariling pangarap. Lahat para sa pamilyang to. Alam ko. Bulong ng mama ni Rio. Binuo ko yung bahay para sa atin. Gusto kong may masaya kong uuwian. Lalo niyang hinigpitan ang hawak sa manibela. Pero sa pagbalik ko, parang hindi na ako kilala. Hindi kita mapapatawad. Sabi ni Rio. Hindi pa. Baka hindi na rin talaga. Tumango ang ina habang nanginginig ang balikat. Hindi dahil galit ako. Dagdag ni Rio. Kundi dahil tuwing naaalala ko kung anong pinayagan mong mangyari, parang wala akong halaga. Parang hindi mo talaga ako anak. Isa lang akong nakitira sa buhay mo noon. Patawad. Muling bulong nito at halos hindi na marinig. Pinaandar na ni Rio ang motor. Hindi pa siya handang makinig, kaya mas maiging talikuran niya muna ito. Habang palayo siya at tinangay ng alikabok ang lahat ng naiwan, hindi na muna siya lumingon sa inang binaliwala siya ng ilang taon. Mabigat ang loob siyang umalis pero gumaan naman pabalik. Nakita niya si Magda sa harap ng ihawan malapit sa apartment nila. Kumakain ito ng barbecue at isaw habang nakikipagdaldalan sa tindera. Hindi talaga matigil ang bibig kahit saan. Mahina niyang tawa habang binabagalan ang motor sa tapat nito. Napalingon si Magda sa kanya at puno pa ang bibig. San ka nagpunta? Maghapon kang nawala ah. Nakipag-date ka? Natawa naman si Rio. Mukha ba ako may i-date? Tanong ka ng tanong. Gusto mo lang naman makichismis. Napatingin si Rio sa barbecue na kinakain ni Magda. Para bang sarap na sarap ito roon. Kaya hindi niya napigilan.
Kinuha niyang kamay nito at kinain ang huling kagat nito sa barbecue. Gulat na gulat naman si Magda, nakaawang ang bibig habang namumula. Ang sarap! Mahinang sabi ni Rio habang umunguya. Hinampas si Magda ng pamaypay ng tendera. Ang landi mo, Mare. Ano ba? Boyfriend mo na ba yung bagong kapitbahay mo? Napalunok si Magda at umiwas ng tingin. Hindi! Hindi no? Mukha bang papatulan ko yan? Napangiti na lang si Rio habang pinapasok ang motor sa loob ng gate. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Ilang buwan pa lang naman simula nang malaman niyang niloloko siya ni Liza. Pero kaya rin siguro mabilis na maghilom ang sugat sa puso niya dahil malayo naman siya at nasa Dubai pa. At ngayong malaya siyang makita ang ibang babae, kay Magda niya nararamdaman ang mga bagay na hindi niya nararamdaman noon. Isang araw, kumalabog ang tunog ng martilyo sa loob ng tindahan ng hardware ni Rio habang inaayos niya ang bagong kabit na istante. Pinunasan niyang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay at eksaktong napalingon nang pumasok si Magda. May hawak itong maliit na clipboard at may dalang ngiti na nakakainis pero unti-unti niya nang nakakasanayan. Nakalimutan mong i-deliver yung mga buhangin na na-order na namin, sabi ni Magda at sumandal sa counter na para bang ito ang may-ari ng tindahan. Hindi tiningnan ni Rio si Magda. Sinabi kong ipapadala ko mamaya. Pasensya na, nawala sa isip ko. Ang lapit nyo lang naman, pwede nyong ipaalala sa akin. Nag-usap pa sila tungkol sa iba pa nitong bibilhin, pero ang seryosong usapan napunta na naman sa asaran. Kasi palagi mo akong tinitingnan ng masama, saka ang ingay-ingay mo. Parang kahit wala ka rito sa shop ko, naiiwan ang echo ng boses mo. Saad ni Rio habang naglilista ng mga kinuha nito. Tumawa naman si Magda. Swerte ako sa negosyo, baka hindi mo alam, pero ngayon may saysay ng pagiging maingay ko. Bago pa makasagot si Rio, may napansin siyang gumalaw malapit sa pintuan ng tindahan. Isang batang lalaki, walang tsinelas, marumi ang damit at mukhay puno ng alikabok. Siguro'y 6 na taong gulang pa lang. Hawak-hawak nito ang isang basyong plastik habang nakatingin sa mga malamig na bottled water sa cooler. Tindahan kasi ang katabi ng shop ni Rico. Walang sabi-sabi, iniwan siya ni Magda at lumapit sa bata. Lumuhod ito para pumantay sa taas nito. Anong pangalan mo? Tanong ni Magda ng marahan. Kumurap ang bata na parang tatakbo. Okay lang, dagdag ni Magda at tinaas ang 2 palad. Hindi ako galit. Gusto mo ng tubig? Tumango ang bata. Hinugot ni Magda ang ilang barya sa bulsa nito at tumingin kay Rio. Hindi lang tubig kundi pagkain ang binili nito para sa bata. Samantala, pinanood lang ni Rio ang buong tagpo na parang isang pelikula. Kinuha ng bata ang tubig at pagkain. Salamat po! At agad tumakbo papalayo. Pinanood ni Magda ang pag-alis nito tapos tumalikod na. Bumalik ito sa loob ng shop habang nakakunot ang noo. Nakatitig lang naman si Rio na halatang namamangha. Ano? Tanong ni Magda at napataas ang kilay. Ni hindi ka nag-atubili. Mahina ang boses ni Rio ngayon. Nagkibit balikat si Magda. Uhaw siya, mainit, may barya ako. Saka parang gutom na gutom, kawawa naman. Araw-araw ako may kasamang batang tulad niya. Hindi mo kayang iligtas silang lahat pero pwede kang magbigay kahit kaunti. Kahit sandali lang. Kung mayaman lang ako, tinulungan ko na lahat ng batang hikahos. Kasi sa totoo lang, hindi dapat ganung buhay ang ipinararanas sa kanila. Naninikip ang dibdib ni Rio. May kung anong tono sa boses nito. Matatag pero may lambot at lambing sa mga taong hindi nito kilala. Naalala niya ang boses na yon noong kabataan nila. Ngayon lang niya yon tunay na naintindihan. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya lang siguro inasahan yon kay Magda. Naupo muli si Magda sa stool sa tabi ng counter. Kumakalabit-kalabit ang daliri nito sa gilid habang nakatingin sa kanya. Alam mo, simula ni Magda, hindi kita binubuli noon dahil galit ako sa'yo. Tiningnan ni Rio ang dalaga. Alam ko, nagpapapansin ka kasi crush mo ako. Kapal mo? Hindi ko lang alam paano magiging mabait noon. Pag-amin ni Magda. Galit ako sa lahat ng bagay. Hindi ko alam paano makitungo sa mga katulad mo. Mabait ka. Maalalahanin. Tahimik. Ayoko ng ganun. Tapos, tango ka lang ng tango kahit inaaway ka na. Iiyak ka kapag gusto mo. Tatawa ka kapag gusto mo. Ang hina-hina mo, kalalaki mong tao.
Akala ko nun kahinaan ng pag-iyak. Alam ko kapag emosyonal ka, madali kang mabasag. Pero mali ako. Malakas ka sa paraang hindi ko nauunawaan. At kahit ako ang masiga, parang ako yung mahina. Kaya siguro naiinis ako sa'yo kasi hindi ko kayang maging totoo sa tunay kong nararamdaman. Napatingin si Rio sa counter. Matagal niya nang pinaniniwalaan ang mga sinabi ni Magda noon na ang pagiging malambot ay kahihiyan, na kapag emosyonal ka, wala kang kwenta. Pero ngayon, heto si Magda, humihingi ng tawad, totoo at walang pang-aasar. At hindi niya alam kung paano tatanggapin iyon. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang nakikita siya. Hindi bilang panganay na anak na nabigong protektahan ng pamilya. Hindi bilang OFW na nagtaguyod ng buhay na walang naghihintay. Kundi bilang siya, ang batang umiyak, ang lalaking hindi tumigil sa pagmamahal para lang maramdaman na kabilang siya sa lahat ng bagay. May dala akong pansit, sabi ni Magda isang hapon nang kumatok ito sa pinto ng bahay niya. Lumingon si Rio at nakita si Magda na papalapit. Buhol-buhol ang buhok at namumulang pisngi sa pagod ng buong araw. Bit-bit nito ang isang malaking dalagyan at may isa pang plastic na bag sa kabila. Tumaas ang kilay ni Rio. San galing? Feeding ng barangay, sagot nito sabay kibit balikat. Sobrang tansya namin. Maliban na lang kung gusto mong sa pusang kalye tumapunta. Sungit mo? Binibigyan ka na nga. Ako nagluto niyan eh. Binuksan ng malawak ni Rio ang pinto. Pumasok ka na. Pagsaluhan natin. Nagluto rin ako ng hapunan. Dito ka na kumain. Ibinaba ni Magda ang mga dala. Walang husgahan na. Mukha pa namang masarap ang luto mo. Ano yan? Chicken curry? Oo, luto ko. Wala naman akong sinasabing hindi masarap ang luto mo. Pwede ka na ngang mag-asawa. Bulong ni Rio pero bahagyang umangat ang gilid ng kanyang labi. Inirapan naman siya ni Magda. Mag-aasawa ng walang boyfriend? Umupo silang magkatapat at ang usok mula sa kanin ay gumalot sa pagitan nila. Hindi na mainit ang pansit pero mabango pa rin. Hindi rin masama, sabi ni Rio matapos ang ilang subo. Ilang minuto silang tahimik na kumain, maliban sa kaluskos ng kutsara at tinidor. Kapag wala ng tubig sa baso ni Magda, mabilis yung sinasalina ni Rio. Pagkatapos, napabuntong hininga si Magda at sumandal sa upuan. Ang gentleman mo naman. Parang napapansin mo palagi kapag ubos ng tubig ko sa baso. Mahinang sabi ni Magda. Mukha ka namang mabait na boyfriend. Hindi ko alam kung ano pang hanap ni Liza para iwan ka. Nagkibit balikat si Rio. Hindi ko rin alam. Pero okay na naman ako ngayon. Nag-move on na ako. Saka masaya naman ako ngayon kahit na maraming problema. Tumango si Magda at muling huminga ng malalim. May bata akong nakita kanina. Parang kakilala ko dati. Malalaking mata at laging napapaurong. Nakakapagtaka. Anong klaseng bahay ang nagpapalaki ng ganun sa bata? Punong-punong palagi ng takot siguro. Tumingin si Rio rito at pinanood ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon ni Magda mula biro hanggang sa naging malayo ang tingin. Ayos ka lang ba? Nagdalawang isip si Magda, tapos parang may napigtal na tali rito. Ako rin dati, ganun. Nung college, may naging boyfriend ako. Akala ko pagmamahal ang pagkontrol niya sa akin. Huminto si Rio sa pagsubo. Hindi siya nagsalita at nakinig lamang. Hindi siya nananakit sa una. Pero sinigurado niyang mararamdaman kung wala akong halaga. Sabi niya, masyado akong maingay. Mahirap pakisamahan. Sobra. Hanggang sa naniwala ako, binago ko ang sarili ko para sa kanya. Mahinang pag-amin ni Magda. Tapos, nagsimula ng sigawan hanggang sa pagtulak, pananakit. Minsan, naririnig ko pa rin siya sa ulo ko, lalo na kapag pumapalpak ang araw. Kaya ako nandito. Kaya hindi na ako nakikipag-date. Kailangan kong mag-reset sa lahat. Makahinga mula sa lahat. Medyo nagka-trauma kaya takot akong lumandi ulit. Baka maging ganun lang ako muli gaya ng dati. Maingat na ibinaba ni Rio ang tinidora. Pasensya ka na. Walang may karapatang maranasan yan. Tumingin si Magda sa kanya at may kinang sa mga mata. Salamat. Napalunok si Rio, may namumuong bara sa kanyang lalamunan. Ngayong nagbabahagi si Magda, naging magaan din ang kanyang loob para magbahagi. Nagpatayo ako ng bahay.
Panimula ni Rio. Nagtrabaho sa Dubai ng ilang taon. Wala sa birthdays, wala tuwing Pasko. Padala lang ako ng padala. Akala ko para sa mas magandang buhay para sa aming lahat. Pag uwi ko, nandun ang kapatid ko. Doon siya nakatira. Kasamang babaeng akala ko pakakasalan ko. May anak sila, pamangkin ko. Tinatawag akong tito pero hindi niya alam kung sino talaga ako. Alam ng magulang ko, alam ng lahat. Wala ni isang nagsabi sa akin. Napakunot ang noo ni Magda. Grabe! Pamilya mo pa ba yan? Mapait na natawa si Rio. Oo nga, grabe yon. Hindi ko rin inasahan na maluloko nila ako ng ganun katagal. Lumalim ang katahimikan pero hindi yun mabigat. Parang totoo lang na sinabi niya sa pinakamalapit na kaibigan. Lagi kong sinasabi sa sarili kong okay na ako, Sabi ni Rio. na makakalimot din ako. Pero may mga araw talaga, parang dayuhan ako sa sarili kong tahanan. Umalis ako nag-iisa, tapos pagbalik ko, wala na lahat. Napagtanto ni Rio na ang sandaling yon, habang kumakain ng tirang pagkain at hapunan na niluto niya, may mga sugat ng unti-unting naghihilom. Hindi ka naman mahirap mahalin. Biglang sabi ni Rio. Napatingin si Magda. Bahagyang kumibot ang balikat niya. Wala kang kailangang baguhin kung mahal ka talaga ng isang tao. Ako, hindi ko nakikitang ganun. Maingay ka, oo, bossy, prangka pero maalaga ka. Maawain, mapagmahal. Saka, masarap magluto. Lumiit ang ngiti ni Magda. Nang bola pang gunggong, mahina siyang tumawa. Kasi totoo naman talaga. Matagal siyang tinitigan ni Magda at hindi mabasa ang mukha. Pagkatapos ay tumayo ito at nag-inat. Aalis na ako, sabi ni Magda na parang may iniiwasan pang damdamin na namumuo. Barangay clean up bukas, basura kaya lilinisin kita. Humalakhak naman si Rio. Ang gwapo ko naman palang basura. Ilagay mo ako sa recyclable materials para mapakinabangan mo ko. Natawa na lang din si Magda. At sa isang iglap, wala na ito sa loob ng kanyang apartment. Isinara ni Rio ang pinto at sandaling sumandal doon. Hindi niya alam kung ano ang namamagitan sa kanila. Pero hindi na yung lumang damdamin na mayroon sila noong mga bata pa lamang. May paghilom na at isang bagay na nagiging totoo na. Tulong! Sumabog ang gripo! Baha sa kusina! Baka malunod ako! Sigaw ni Magda mula sa taas. Napabuntong hininga si Rio habang pinapakinggan ang sinabi ni Magda, saka tumingin sa oras sa pader. Linggo at kaisa-isang araw ng pahinga niya. Nangako siya sa sarili na magpapahinga buong umaga. Siguro maglalaba, oo, magre-reheat lang ng tira-tirang adobo, kaso may kapitbahay siyang nambubulabog. Kilala niya si Magda. Malamang sinubukan na nitong ayusin ang gripo sa sarili at mas pinadala lang ang sira. Pero kahit ganun, nakuha pa rin niyang kunin ang kanyang toolbox habang pabulong na nagrereklamo. Ang babaeng to talaga, walang araw na hindi ako iistorbohin. Pagdating niya sa apartment ni Magda sa taas, bukas ang pinto, may tuwalyang basa sa sahig at si Magda ay nakayuko sa ilalim ng lababo, hawak ang wrench na parang espada. Buti naman, ani Magda at hindi man lang tumingin. Dumating ng alamat ang lalaking alam gawin ng lahat. Nakapamewang si Rio. Baliktad ang hawak mo niyan. Hindi ah. Tumingin ito sa wrench. Fine, siguro nga. Malay ko ba dito? Mukha bang marunong ako? Lumuhod si Rio sa tabi nito. Ako na nga, mas lalo mo lang sinisira. Napilitan itong lumipat ng pwesto sabay bulong. Di wow. Tahimik siya nagtrabaho. Sigurado at sanay ang mga kamay niya roon. Alam mo? Basag ni Magda sa katahimikan. Umiiyak ka dati nang masira mo ang gripo sa school. Ngayon tingnan mo, marunong ka nang mag-ayos. Tumatanda ka na talaga. Halika nga, bilangin natin ang uban mo. Tumingin si Rio kay Magda. Ikaw naman talaga may kasalanan nun. Sinisi mo lang sa akin. Hindi ka talaga nauubusan ng sinasabi, ano? Hindi mo ba alam? Talent ko ang dumaldal. Tumunog ang gripo habang hinihigpitan ni Rio. Ayan, subukan mong buksan ulit ang tubig. Agad itong tumayo at ginawa ang sinabi niya. Dumaling ng maayos ang tubig nang wala ng tagas. Aba, ani Magda. May silbi ka pala. Salamat. Nang tatayo na si Rio, dumulas ng bahagya ang paa niya sa basang sahig. Tumalikod si Magda para kumuha ng tuwalya.
pero natapakan nito ang parehong madulas na bahagi at napasigaw. Magda! Nadulas ito pero nasalo naman ni Rio. Mahigpit ang yakap niya sa bewang ni Magda. Bumagsak ito sa dibdib niya at pareho silang natigilan sa biglaang lapit. Nagkatitigan sila at medyo matagal pa. Nang mapatingin si Rio sa nakaawang na labi ni Magda, lumakas ang tibok ng kanyang puso. Parang may naghahabulan sa tiyan niya na hindi niya maintindihan. Tinitesting ko lang ang reflexes mo, mahina nitong sabi sabay ayos ng tayo. Ganun ba? Nang hihina ang tinig ni Rio at napalunok. Mabuti na lang, hindi ka nadulas. Sige, ani Magda at umatras ng bahagya habang namumula ang pisngi. Salamat sa pagsagip sa akin. Marahan siyang tumango at umalis na roon. Nang makabalik sa sariling apartment, napapikit na lang si Rio. Gusto niyang kutusan ng sarili dahil sa saglit na kagustuhang halikan si Magda kanina. Kinahapunan, magkasama silang pauwi mula sa shop at ito naman mula sa barangay. Nasira ang motor niya kaya naglakad na lang sila. Dumaan sila sa palengke para mamili ng mga kailangan nila. Bit-bit ni Rio ang isang sako ng bigas sa balikat habang si Magda ay may dalang mga plastik ng mga pinamili nito. Ramdam mo yan? Tanong ni Magda at tumingala sa langit. Parang uulan. Bago pa makasagot si Rio, dumagundong ang kulog at bigla na lang bumuhos ang ulan na parang talon mula sa langit. Takbo! Sigaw ni Magda sabay hila sa kamay niya. Tumakbo sila pero mabigat ang mga dala kaya nabasa agad. Wala pa silang mahanap na masisilungan. Dumidikit ang basang damit ni Rio sa katawan niya. Dumiretso siya sa nakitang waiting shed at doon na muna sumilong. Bumagsak silang pareho sa bangkong kahoy at parehong hinihingal. Ayos! Hingal na sabi ni Magda. Mukha na akong basang sisiw. Basa ka rin. Tahimik silang naupo habang tumutulo ang tubig mula sa kanila. Mukhang hindi agad sila makakaalis doon. Basa na rin ang bigas, kaya nanghihinayang na si Rio. Iniisip mo ba minsan, bulong ni Magda pagkatapos ng katahimikan, kung paano tayo nauwi dito? Ikaw, ako, pareho tayong sumusubok mamuhay ulit. Galing tayo sa mga masasakit na nakaraan, tapos ginawa ng paraan ng tadhana para tayo ang magkalapit. Sumandal si Rio sa kahoy na dingding. Araw-araw. Akala ko nun, alam ko na ang takbo ng buhay. Mag-abroad, magpadala ng pera, umuwi, pakasalan si Liza. Yun lang. Ngayon nandito ako. Nagsisimula ulit kasamang babaeng nambubuli sa akin ng elementary at high school ako. Umikot ang mga mata ni Magda. Sorry na. Napanguso naman si Rio. Inakyat mo yung sapatos ko sa flagpole. Actually, yumuko si Magda at napakagatlabi. Nagbago ako. Dati, tinutulak ko pala yung mga tao kasi hindi ko alam kung paano sila papapasukin sa buhay ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin minsan. Pero, nitong mga nakaraang araw, ewan. Napangiti siya at marahang hinawakan ng kamay nito. Sino bang mag-aakala na makakasundo niya ito? Kung ano man ang mayroon sa kanila ni Magda, masaya siya. Walang pagmamadali, sabay na naghihilom at palaging totoo ang mga damdamin. Isang araw, nagkaroon ng sakit si Rio. Hindi siya gaanong makatayo sa sobrang sakit ng katawan. Nagulat na lang siya nang pumasok si Magda sa loob ng kanyang apartment. Rio! Uy! Uy, tingnan mo ako! Sabi ni Magda sa kanya. Kanina pa ako katok ng katok. May sakit ka pala? Pumintig ang mga talukap niya. Nakaluhod si Magda sa tabi niya. Magulo ang buhok at puno ng pag-aalala ang mga mata. Nilalagnat ka, ani Magda at idinikit ang palad sa noo niya. Rio, bakit hindi ka nagsabi? Gusto sana niyang magbiro. Gusto sana niyang sabihing okay lang siya, pero isang mahinang ngiti lang ang naibigay niya bago muling nagdilim ang lahat. Pagdilat niyang muli, gabi na. May munting ilaw na nakasindi sa tabi ng kama. May malamig na bagay sa noo niya. Nasa tabi ni Rio si Magda. May hawak na basang bimpo sa isang kamay. Nakayuko ito. Tila pagod pero nakatuon lang kay Rio ang tingin. Patay na ba ako? Garalgal ang tinig niyang tanong. Parang may anghel sa harap ko. Napasinghap si Magda. Hindi, pero baka mamatay ako sa mga biro mo. Napatawa siya ng kaunti kahit masakit. Bakit ka nandito? Akala mo ba hahayaan kitang mabulok ng mag-isa sa kama mo? Sagot ni Magda habang inaayos ang bimpo.
Sino bang iintindi sa'yo kundi ako? Napakurap siya. Alagaan mo ako. Pasensya na. Minsan lang ako magkasakit pero kapag nagkaroon, matindi talaga. Lumipas ang mga oras na parang alon. Pabalik-balik siya sa pagtulog, minsan nagigising siya sa mahinang himig ni Magda habang pinupunasan ng pawis niya. Minsan sa dampi ng kamay nitong hinahawi ang buhok niya, minsan sa bulong nitong parang sumasayaw sa hangin. Pero ang sandaling na natili sa kanya ay dumating ang bandang hating gabi nang magising siya sa katahimikan maliban sa pagpatak ng ulan sa labas at sa tinig ni Magda, mahina at parang kumpisal. Hindi mo deserve ang ginawa nila sa'yo, ani Magda, na akala'y tulog pa rin siya. Nanatili siyang nakahiga at nagkunwaring tulog. Paano nila nasaktan ng isang tulad mo? Bulong nito. Ang bait-bait mo at napakamapagmahal mo sa kanila. Dumampi ang daliri nito sa sentido niya na parang hangin lang. Bata pa ako noon, mahinang sabi ni Magda. Malupit kasi hindi ko pa alam kung paano magmahal. Pero nakikita na kita ngayon, Rio. Sana mabuo ulit ang pagkatao mo na sinira nila. Gusto niyang imulat ang mga mata. Sabihin dito na naririnig niya ang lahat. Pero may takot. Takot na baka maglaho ang sandali kung kikilo siya. Kaya't nanatili siyang tahimik. At hinayaan ang mga salita nitong sumiksik sa kanya. Lihim na lang na napangiti si Rio. Kinaumagahan, dumilat si Rio habang unti-unting bumababa ang init ng katawan. Magaan ang ulo niya at mas maluwag na ang paghinga. Nasa noo pa rin ang bimpo, may malamig na sopas na rin sa tabi ng kama. Nakabaloktot sa sahig si Magda at nakaunan sa isang hoodie. Ang liit nitong tingnan doon. Ang bait kapag tulog. Dahan-dahan siyang umupo. Magda, Pumunga si Magda at kinusot ang mga mata. Buhay ka pa? oo naman. Pabirong sabi niya rito. Dahil sa'yo. Huwag kang madrama. Saad ni Magda, sabay inat. Nagluto ako ng sopas, malamig na yata. Tinitigan niya ito, ang magulong buhok, ang mapupungay na mga mata, ang hindi pagtikin nito sa kanya ng diretso. Iba ka na sa Magda na nakilala ko noong bata. Sabi niya pa. Obvious ba? Sabi ni Magda at pilit nang umiti. Mas gumanda ako, saka mas sexy. Napailing naman si Rio, pero malumanay ang tinig niya nang sabihing, Mas mabait ka. Nangaasar ka, maingay ka. Pero palagi kang nandyan. Inaalagaan mo ko. Hindi alam ni Rio kung paano ipapaliwanag na sa gitna ng lagnat, malamig na bimpo at mga bulong sa dilim, may nagbago sa kanya. May pader na nabasag at sa halip na panlalamig, si Magda ang pumasok na tila isang liwanag sa buhay niya. Hindi na ito ang dating batang babae sa eskwelahan. Hindi na ito ang babaeng basta nang aasar, basta lang sinisira ang araw niya. Si Magda na ang babaeng nanatili. Napangiti si Rio at sa wakas, hindi na masakit ang umasa sa buhay na ginugusto niya. At ang damdamin niyang malapit na talagang bumigay kay Magda, mas lalong wala ng pag-asa nang dumating ang kaarawan ni Rio. Hindi niya naman itinago ang birthday niya. Hindi lang talaga niya naisip na dapat pang alalahanin. Ni pamilya niya, hindi yun maalala. Kaya nang kumatok si Magda sa kanyang pinto eksaktong alas 7 ng gabi, may hawak na maliit na chocolate cake na may halo-halong kandila at suot ang isang katawa-tawang party hat na patitig na lang si Rio rito. Ano to? Tanong ni Rio habang napapapikit. Tumaas ang kilay ni Magda. Hindi ba halata? Happy birthday Rio na iyakin at lampa. Napalunok siya at naninikip ang dibdib sa sobrang saya. Paano mo nalaman? May paraan ako. Sagot ni Magda sabay kindat. Saka tanda ko talagang birthday mo. Natawa siya at medyo naluluha habang tinitingnan ng cake. Hindi ka na sana nag-abala. Nagkibit balikat si Magda. Walang dapat nag-iisa sa kaarawan, kaya may utang ka na sa akin. Tinitigan niya ito, ang maliit na cake, ang effort, ang kislap sa mga mata nito at muling may kumislot sa dibdib niya. Mainit, nakakakaba, nakakatakot, nakakapanabik pero hindi niya agad maipaliwanag. Tuloy ka! Wika ni Rio at binuksan ang pinto. Nagkwentuhan sila habang kumakain ng cake na dala nito. Hindi matanggal ang ngiti niya sa kadaldala ni Magda. Kahit walang kwenta at hindi nakakatawa, napapangiti pa rin si Rio. Hindi siya mahilig sa mga babaeng madaldal at taklesa. Pero kung si Magda, parang walang kaso kay Rio.
Natutuwa pa nga siya na ito ang nagpapaingay ng tahimik niyang buhay ngayon. Hindi ko alam kung paano maging malambot nun, pag-amin ni Magda sa kanya habang nakatingin sa baso. Kaya sigaw ang naging sandata ko, medyo boyish kasi talaga ako. Hanggang ngayon naman, tukso pa ni Rio. Napailing naman ito pero nanatili ang ngiti. Ikaw naman, palaging malambot pero siguro dun ka naging matatag. Matagal niyang tinitigan si Magda. Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya na talaga kaya. Liligawan niya na si Magda kahit bubungangaan pa siya nito. Napansin ni Magda ang tingin niya. Ano? Wala. Bulong niya. Rio. At bago pa niya napigilang muli ang sarili, bago pa siya umurong sa takot, yumuko siya at hinalikan ito. Hindi yun planado, hindi rin maayos. Isa yung bugso ng damdamin, ng lungkot, ng takot, ng pag-asa. Isang halik na may halong luhang hindi umagos at init na matagal ng kinandado. Natigilan si Magda. Napaatras agad si Rio at sobrang kabado. Pasensya na, hindi ko dapat, hindi ko alam kung... Hindi pa siya tapos magsalita nang hilahin siya ni Magda palapit at ito naman ang humalik. Iba na ang halik na yon, mabagal, maingat at malalim. Humawak si Magda sa laylayan ng kanyang damit, tila humahanap ng sandigan. Si Rio na may dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito na parang natatakot siyang mawala ito kung bibitiwan niya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang hingal at sandaling natahimik. Hindi ko yan inaasahan. Bulong ni Magda habang nakaunan ang noo sa kanyang balikat. Ni ako rin, Sagot ni Rio at parahang hinaplos ang buhok nito. Magda, liligawan kita. Tumingala si Magda sa kanya. Nagtukaan na tayo bago mo sinabi yan? Malakas siyang tumawa at muli itong hinila para halikan. Tumugon naman ito. Sinabi niyang manliligaw muna siya pero ang hirap pigilan ang sarili pagdating kay Magda. Dito ka na lang, wika ni Rio sa namamaos na boses. Matulog ka rito. Gusto kitang kayakap. Kung tayo na, liligawan na lang kita araw-araw. Lumambot ang tingin ni Magda at marahang tumango. Wala nang kailangan pang sabihin. Mainit na mga bisig, mga kamay na humahanap ng pagkaunawa. Mga pusong sa wakas ay natagpuan ang hindi nila alam na kailangan nila. Sa ilalim ng malambot na kumot, sa mga halik at haplos na unti-unting naging tiyak, nahanap nilang isa't isa. Hindi lang sa katawan kundi sa katotohanan ng pagmamahal. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi naramdaman ni Rio na iniwan siya. Naramdaman niyang siya na ang pinili sa pagkakataong iyon. Kinaumagahan, ang unang sinabi ni Magda ay hindi magandang umaga, kundi, Rio, ang kapal mo! Sira na yung mga damit ko! Dinilat ni Rio ang isang mata mula sa pagkakahilata sa kama habang balot ng kumot. Nasa tabi niya si Magda na nagrereklamo. Kumurap siya at halatang naaaliw sa reaksyon nito. Pasensya na, sabik lang. Galing akong Dubai. Ilang taon ako ron kaya... Napakagatlabi siya at inagaw ang damit nito. Hindi naman masyadong nasira. Anong hindi masyado? Gutay-gutay na, Rio! Bulalas ni Magda at ibinato pa sa pagmumukha niya. Natawa na lang si Rio at mas lalo itong niyakap. Sorry na. Umupo si Magda at napangiwi habang hinihila ang kumot pataas sa dibdib nito. Magulo ang buhok at namumula pa rin ang pisngi mula sa mga nangyari kagabi. Sabi mo, yakap lang, sabi ni Magda habang nakakunot ang noo. Tumawa si Rio. Sinabi ko nga, pero hinalikan mo rin ako pabalik. Walang hiya ka? At ikaw, ang ingay mo sa umaga. Pambabara ni Rio sabay hatak pabalik kay Magda sa kama. Napasinghap si Magda habang niyayakap ni Rio mula sa likod. Rio! Ano ba? Cuddle time nga, di ba? Malilate na talaga ako sa meeting sa barangay. Saad ni Magda habang kinakagat ang labi. At paano ako aakyat pabalik sa apartment ng ganitong itsura? Iniangat ni Rio ang ulo at ngumiti. Dito ka na lang para makatipid ka sa upa. Tiningnan siya ni Magda ng masama. Masakit nga tong mga hita ko, gunggong ka, tapos punit pang shirt ko at panty ko. Buhati na kita paakyat. Sagot ni Rico at proud na proud pa. Hindi ako papayag na buhatin mo ako sa liwanag ng araw ng ganitong hubot-hubad. Reklamo pa ni Magda. Mas lalo lang tumawa si Rio at umupo. Sige na nga. O ito, isuot mo to. Binuksan niya ang drawer at ibinigay kay Magda ang malinis na t-shirt at basketball shorts. Malinis yan. Malaki pero at least meron.
Sinalo ni Magda ang mga damit at naniningkit ang mga mata. Kapag may nakakita sa aking mga kapitbahay, parang sinabi ko na rin na may nangyari sa atin. Siguro gawain mo to sa ibang babae mong dinadala dito o sa mga tinuluyan mo dati. Wala akong dinadalang iba, Magda. Sabi ni Rio at biglang lumambot ang boses. Si Liza lang ang naging girlfriend ko. At ngayon, ikaw na. Ikaw na lang. Bahagya itong napangiti. Tinulungan niyang magbihis si Magda. Maaga pa, kaya hinayaan niya na munang matulog sa kanyang tabi. Muli siyang nagmamahal at alam niyang mas matindi na sa pagkakataong yon. Kaya hindi niya hahayaan na mawala si Magda sa kanya. Nang sumapit ang 6:00 ng umaga, lumabas si Magda mula sa bahay ni Rio na naka-oversized t-shirts at shorts. Taas noo kahit ramdam nito ang kirot sa mga bahaging nagamit kahapon. Bubuhatin na nga lang kita. Halika rito. Mahinang sabi ni Rio. Hinampas naman siya ni Magda. Lumayo ka, sasapakin kita. Sa gitna ng pagtatalo nila, may biglang pumasok sa gate. Napasinghap si Magda nang makita ang tita Norma nito. Magda? Tanong ng kanilang landlady. Pareho silang natigilan. Nanlaki ang mga mata ni Ate Norma habang sinusuri ang itsura ni Magda. Gulo-gulong buhok, pulang pisngi at malinaw na galing ito sa loob ng bahay ni Rio. Magda! Ulit ni Ate Norma at mas mabagal na ngayon. Galing ka ba sa bahay ni Rio? Ang aga pa. At damit niya yan ah. Hinawakan niya ang kamay ni Magda. Nakikita ni Rio na hiyang-hiya ito sa tiyahin. Inakbayan niya si Magda at hinilap papalapit sa kanya. Ate Norma! Masayang bati ni Rio. Magandang umaga po. Opo, galing po siya sa apartment ko. Napakurap si Ate Norma. Tinakpan naman ni Magda ang mukha nito. Mas lalo pang lumaki ang ngiti ni Rio. Kami na po. Ha? Halos mapasigaw si Ate Norma. Nandito ako para maningil ng upa. Tapos may ganito na pala. At wag po kayong mag-alala. Dagdag ni Rio at biglang naging seryoso. Baka kasalan ko po si Magda. Parehong napahinto ang dalawang babae. Biglang napalingon si Magda sa kanya. Anong sinabi mo? Baka kasalan kita. Ulit ni Rio at diretso ang tingin. Hindi ako basta-basta nagsasalita ng ganito. Pero sigurado naman ako sa'yo. Lumambot ang tingin ni Magda. Pero hindi pa nga natin to napag-uusapan. Alam ko. Sagot naman ni Rio. Pero alam ko rin kung gaano kahirap ang walang kasiguruhan. At ikaw ang una kong naramdamang tama ulit sa buhay ko. Ayoko nang patagalin at mag-aksaya ng panahon kung ganito naman kasigurado ang nararamdaman ko. Pamangkin, lumalandi ka na pala. Ikakasal ka na. Matutuwa ang mga magulang mo. Nakangiting sabi ni Ate Norma. Nakatitig lang si Magda sa kanya na may halong pagkagulat at paghanga. Hindi mo lang sinasabi yan dahil may nangyari sa atin? Dugtong ni Rio na agad na ikinapula ni Magda. Hindi, gusto talaga kita. Nahuhulog na ang damdamin ko sa'yo. Gusto kong pakasalan ka at mas makilala ka pa habang magkasama tayo sa iisang bubong. Hindi pa ako pumapayag. Bulong nito. Hindi mo kailangang pumayag ngayon. Sagot ni Rio at pinisil ang kamay nito. Pero sana, balang araw, oo ang isagot mo. Isang umaga, bumisita ang kanyang ina sa shop. Matagal niya itong hindi hinarap. Pero sa pagkakataong yon, humupa na naman ang galit niya. Kaya handa na siyang makinig. Ma! Mahina niyang sabi. Mas maliit na ito tingnan kaysa sa alaala niya. Baka dahil yon sa mga linyang inukit ng pag-aalala sa mukha nito o sa paraan ng pagtingin nito ngayon sa kanya. Para bang natatakot na baka maglaho si Rio kapag pumikit man lang kahit saglit. Pwede ba akong pumasok? Tanong ng mama niya. Tumabi si Rio. Siyempre naman po. Dahan-dahang pumasok ang kanyang ina. Alam kong hindi mo na gustong makinig, pero kailangan kong subukan ulit. Hindi sumagot si Rio. Inalok niya ang isang upuan at naupo sa tapat nito. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Matagal akong naging duwag, Rio. Pinalabas kong ikaw ang mailap, na matigas ang ulo mo. Pero ang totoo, hindi ko alam kung paano haharapin ang mga pagkukulang ko sa'yo. Dahan-dahang tumingala ang kanyang ina. Puno ng luha ang mga mata. Nabigo kita. Dapat ako ang unang nagmahal at nagprotekta sa'yo. Pero nang magpakasal ako, naging tungkol na lang sa mga anak ko, sa asawa ko ang lahat. At nakalimutan kong ako pa rin ang nanay mo.
Tahimik na tiningnan ni Rio ang kanyang ina. Wala na ang galit. Matagal na yung naubos. Naiwan na lang ang katahimikan at katigasan sa kanyang puso. Palagi ko pong iniisip nun, Sabi ni Rio. kung ano po ang mali sa akin. Kung kulang pa ba ako. Kung masyado po ba akong tahimik, mahina o parang hindi mahalaga. Habang pinupunasan mo ang sugat ni Ian nung sabay po kaming madapa nung mga bata kami at nilalagpasan ang akin. Tinakpan ng kanyang ina ang bibig at umagos ang mga luha. Kinamuhian ko po ang sarili ko sa pag-iisip na baka hindi mo ko mahal. Dahil sinong anak ang gustong maniwala sa ganun tungkol sa sarili niyang ina? Hindi ko tinigil ang pagmamahal ko sa'yo, anak. Hikbi ng mama ni Rio. Naligaw lang talaga ako. Huminga ng malalim si Rio. Matagal na po akong nagsimula maghilom. At natutunan kong patawarin ka po sa kabila ng hindi niyo paghingi ng tawad sa akin sa mga pagkukulang niyo. Hindi ko po kayang magkunwaring walang nangyari, pero kaya ko pong piliin kung anong klaseng bukas ang gusto ko. Tumango ang kanyang ina. Naiintindihan ko. Tumayo si Rio, lumapit at maingat na inilapag ang isang baso ng tubig sa harap nito. Pero may isang bagay po akong kailangang sabihin at gusto kong marinig mo. Magpapakasal na po ako. Napahikbi ito habang hawak ang baso ng mahigpit. Kung gusto niyo pong dumalo, kung gusto mo't ni Papa na maging bahagi pa rin ng buhay ko. Saglit na huminto si Rio tapos mahinahong nagsabi. Gusto ko pong kayo ang maghatid sa akin. Biglang tumayo ang kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. Gusto mong nandun ako? Opo, Sagot ni Rio at sa unang pagkakataon ay pinakawalan ang lambing sa kanyang mga mata. dahil kahit ano pa man ang mangyari, ikaw pa rin po ang nanay ko. Lumipas ang mga taon, ikinasal na nga sila ni Magda. May sarili na rin silang bahay na si Rio ang nagpatayo. Hindi niya na pinagtrabaho ang kanyang asawa dahil stable naman ang buhay nila at marami na ring negosyo. Bukod doon, buntis na rin si Magda, kaya mabilis nang mapagod. Hindi perpekto ang buhay nila at marami pa ring bangayan pero kahit ganoon, masaya pa rin si Rio. Galing kay Liza, gusto raw niyang dumalo ang paboritong tito ni Liam. Ikaw raw yon, sabi sa kanya ni Magda isang araw at ibinibigay ang birthday invitation para sa 7th birthday ni Liam. Kinuha ni Rio ang invitation. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Maingat na hinawakan ni Magda ang braso niya. Bata siya, mahal ko at mahal na mahal ka niya bilang tito niya. Hindi agad sumagot si Rio pero sa mismong araw ng party, planchado ang polo niya at ayos ang buhok. Ngumiti si Magda sa salamin. Gwapo ka ngayon, mahal ko. Napangiti naman siya. Palagi naman akong gwapo sa paningin mo. Ang yabang talaga ng asawa ko. Pagdating nila sa hardin ng bahay ni Liza at Ian, napaligiran sila ng mga lobo at tawanan ng mga bata. Kaagad niyang nakita si Liam, mas matangkad na at may kapa pa. Tito Rio! Sigaw ng bata nang makita siya. Lumuhod si Rio at sinalubong ito ng yakap. Dumating ka po! Dumating ka po! May dala kang regalo? Tanong ng bata. Ngumiti si Rio at inilabas ang munting pulang toy toolbox mula sa paper bag. May laman yung mga laruan ng mga tornilyo, bolt at kung ano-ano pa. Wow! Thank you po! Sabi ni Liam. Nagliwanag ang mukha ni Liam at agad tumakbo para ipakita sa mga kalaro ang regalo. Mula sa hindi kalayuan, tahimik na pinanood sila ni Ian. Nagtagpo ang mga mata nila ni Rio. Nag-aalangan man, lumapit pa rin ang kanyang kapatid. Saglit na tumahimik ang paligid, ang mga taon, ang sakit, ang distansya, unti-unti nang nawawala. Alam kong ako ang huling taong gusto mong marinig. Mahina nitong sabi. Pero nakita ko kung paano mo tinitingnan si Liam. Pamilya ka pa rin, kuya. Sorry sa lahat. Hindi ko kailangan ng sorry. Tugon ni Rio. Yumuko si Ian. Matagal na kitang pinatawad. Dagdag pa ni Rio at niyakap ito. Pero hindi na tayo mga bata. May pamilya na ako. May anak na darating. Pinipili ko ang kapayapaan ko, Ian. At kasama sa kapayapaan yun ang patawarin kayo ni Liza. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilang lumuha ng kanyang kapatid. Napangiti siya at hinagod ang likod nito. Marami ang nangyari sa nakaraan. Maraming pagtataksil, maraming pagtatraidor. Pero iniisip na lang ni Rio na hindi yun ipaparamdam sa kanya ng Diyos kung walang ibibigay sa kanya na mas magandang bagay.
Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay punong-puno ng sorpresa. May pangit, pero meron din namang maganda. Sa bawat araw may pagsubok, pero lagi ring nahahanapan ng solusyon. Ang mahalaga ay huwag tayong sumuko. Lagi nating piliin na muling bumangon. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. At para sa ating mga kababayan na OFW, laging tandaan, magtira para sa sarili at huwag magtiwala ng basta-basta kahit sa sarili mo pang pamilya. Darating ang oras na tayo ay magpapatawad at huhupa na rin ang sakit. Pero ang mga bagay na nangyari sa nakaraan ay hindi na mabubura at magiging aral na lamang sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.